Di ba? Alright. So, pag-usapan naman natin to mga ka-JP Natics. Ito, nagwawala na naman ang mga member o mga DD shit, ang mga Dutartaes. Ay, grabe ka naman, JP. Bakit naman ganon? Ito mga ka-JP Natics, si Congressman Bonifacio Busita, nagsalita na po. Nako, sigurado. Sabi ko nga sa inyo, maraming magagalit. Ano ba yung sinabi ni Congressman Busita? Ang sinabi niya, mga kababayan, ay ito. Ano ba yan? Kulang ata ako sa... Ba't nasisinok ako? Sino yung ano dyan, ha? Oh. Ang binitawan niya pong salita ay sabi niya, in fairness sa administrasyong Marcos, hindi kasing korap ng dati. Hoy, dati, mga kababayan, dati, pag sinabing dati, that is very broad. Tama? That is very broad. No specific. Very general yan. Kasi dati, it might be the Duterte administration, the Aquino, Gloria, Arroyo, Herb Estrada, Ramos, Cory, etc., etc., etc. Kasi ang sabi pa ni Busita dito, sabi niya, in fairness dito sa administrasyon, itong latest ha? Latest. Sino bang latest? Current. Ibig sabihin, the incumbent president or incumbent administration. Siyempre, PBBM. Hindi kasing corrupt ng dati. Oy, dati ulit! Dati corrupt talaga. Ano ba yan? Ini-emphasize yung dati. Ngayon, yung budget ng facilities ng buildings na you-utilize properly. So, among others, mga kababayan, sinasabi ni Busita, itong administrasyon na to, mas matino. Diba? Shoutout po Rebecca Nolo. Sabi niya, ibig sabihin po ni Congressman Busita dito, yung administrasyon na to ni Pangulong Bongbong Marcos, mas matino. Okay? Mas matino. Siyempre, maraming nagalit dyan. Sinasabi nila, hoy, sira ulo kang Busita ka. Di ba si Colonel bago to naging bagong naging congressman si Colonel si Busita, Colonel to, di ba? Ito ay hindi ko alam kung nag-retire siya, pero base dun sa kwento niya, di ba? Kay Bernadette Sembrano, dati ay merong pinapahuli sa kanya. Pero dapat daw patayin. Di ba? 21 na katao na suspect. Isa lang ata yung napatay, 20 yung nabuhay. Galit na galit daw sa kanya. Ayaw niyang sabihin kung kaninong administrasyon yon, pero kayo nang bahala na mag-research kung kaninong administrasyon doon. Parang style style tokha, style double barrel ba tawag doon? Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Basta, yun ang sabi niya. Hindi ko pinatay yung 20. Isa lang ang namatay. Tapos pinag-iinitan na ako. Kaya ang ginawa ko, umalis na ako sa trabaho. Umayaw na ako sa pagiging pulis. Kasi iniipit na nila ako eh. Hindi ako sumusunod sa kanila. Kanino bang style yung ganon? Na ang mga pulis gusto patayin yung mga uhulihin. Di ba? Mga kababayan? Hindi ko alam kung kanino yon. Pero kung titingnan natin yung sistema na yung mga pulis gustong patayin yung mga kriminal, alam nyo na kung kanino. 'Di ba? Hindi rin sa HPG lang. Meron pa siyang nasamahan na ibang mga Tokmol TV. Basta, alam ko, Colonel to at kinuwento niya yon. Malinaw na sinabi niya, nung meron kaming operation, ang bilin sa akin, shoot to kill. Patayin daw yung mga suspect. 21 nga yun. Isa lang yung napatay niya. Hinuli raw niya yung 20. Tapos yun, simula nun, pinag-inita na siya. Diba? Pero, iwanan natin yon. Dahil nga, nagagalit na dito yung mga DDS. Sobrang galit. Ang dami. Halos 1,000 comments, 1,000 reactions, mga kababayan. Tiningnan kong maigi. Pero, sabi may video daw ito. Pero hindi ko alam kung gawa-gawa lang ito ng mga DDS Itong sumunod dito, kasi mayroon daw nilabas si Busita. Hindi ko lang kasi makita eh. May nilabas daw si Busita, ito nanggaling sa kanila. Ayan. Sabi nila,
Rider Safety Advocates of the Philippines or RSAP. Huwag natin sirain si former President Duterte gamit ng fake news. Sabi niya, panoorin at intindihin natin ang video. Bago mag 2006, ang mga administrations na tinutukoy sa video, bago daw mag 2006. Samantalang 2016 umupo si PRRD. Huwag tayong magpaloko sa fake news. Ayan. Inayos din naman niya, mga kababayan. Hindi daw si Duterte. Ay halang kasi. Ikaw naman, Colonel Busita, oh. Kasi naman sinabi mo dating administrasyon. Alam mo naman, hindi naman na ikinakabit ngayon kasi, di ba usapan, sa administrasyon na to, hindi naman ikinakabit dito BBM Aquino. Hindi na eh. Ang kinakabit talaga, BBM o Marcos administration versus Duterte. So, well in fact, kapag inisip mo yon o pag sinabi mong dati, ang talagang tatatak sa isip mo ay Duterte. Yan nga sabi ko, hindi kaya Colonel Busita, medyo natakot ka lang ba ng konti sa mga Duterte kaya biglang parang umurong ka? Hindi, tatanong lang, wala naman po ako sinasabi na iba. 'Di ba? Kasi kanina, pwede mo naman, in the first place, pwede mong sabihin na yan ay administrasyon ni Pinoy. Tama, 'di ba? Administrasyon ni Gloria, administrasyon ni Erap. Pero wala kang sinabi, dati ka ng dati. Diba? Kaya ang lahat nagugulumihanan. Oh. Sabi ni Virgie, sige, magsama-sama kayo mga kampon ni Dutae ng mga matay tao, demonyo o sumasanib. Stella Rizal, patawa kayo mga Dutertes. Enrico Mateo, si Tandang Marcobeta, salbahing tao, hindi pwedeng pagkatiwalaan. Nako, meron pa nga ako nabalitaan dyan yung nakagraduate. Mga kababayan nakagraduate doon sa kanilang lugar. Diyos ko, pinigilan pala. Okay. Sabi ni Jason Permin, time changes things. Lazaro Milado, never na mananalo pa yung Marcobetang Marcolectang yan. Tama ba ako? Masyadong ambisyoso, sira naman sa tao. Uy, huwag kayo pag nanalo si Sara. Baka maging vice president bigla yan, si Marcolecta. Ay, Marcobeta, Marcolecta, Marcoleta? Kayo na. Diba? Tama, Happy Days, smokescreen lang yung rally. Diba? But the true purpose is to save Sara. Oh. And the reason also that they really wanted to make a rally or have a rally, it's because they wanted to pressure the congressman not to act on that impeachment case. Tama? Yun yung naisip ko dyan, ha? Sabi ni Negosyo TV, ang kaalaman ay nasa kapaligiran. Tandaan, yan si Busita, wag iboto na yan, mga kababayan. Bakit wag naman iboto si Busita? Ako, mga kababayan, ako kasi tumitingin sa tumitingin ako sa gawa. Si Busita, marami talagang natutulungan. Kaya ako, I go for Busita. Kaysa naman kay Aimee, I will go to Busita. 'Di ba? Wala siya sa lineup ng Bagong Pilipinas pero iboboto ko 'to. Siguro itong na 'to, hindi ko naman kasi na-confirm kung ito ba ay nanggaling sa RSAP talaga kasi nakita ko 'to sa post lang ng DDS Pinagkakalat nila. Malay ko kung gawa lang nila tong pangalawa. 'Di ba? Baka mamaya hindi naman sinabi ni Kong Busita ito. Binabawi niya yung kanyang sinabi. Oo. Sabi ni Amber Saberon, bawal po sumali ang Duterte Group at loyalista ni PBBM. Oh, good. Good. Kung sa rally na yan ay hindi pa sasalihin ang loyalist at mga kampon ng Duterte, okay. Pero kasi si Marcoleta ang nagsabi, bakit hindi papasukin ng lahat? Ha? Oh, sabi ni Jason Permin, ayoko sa mga Dutae, thank God. INC. Uy, Jason Permin, baka isa ka sa nag-send sa akin nun kanina, ha? Sabi ni Mabel Kinjo, Sky Bright, rally ng INC, shoutout po. And Cruz, Kong Busita sa Senado, tama, ako, dyan din ako. May abogadang ba namang ganyan si Raul?
Francis Tesorero, buddy, baka biglang mag-back out yan sa pagka-senador tulad dati kay GP Natics. Nako. Pag alam niyang pag alam niyang tagilid, biglang aalis. Biglang babalik doon sa Kaya lang alam ko hindi na siya pwedeng umupo ngayon sa Congress. Magpapahinga muna siya ng dalawang term o dalawang taon ata o dalawang term. Ang ipapahinga bago siya makabalik sa Kongreso. 'Di ba? Sabi ni Jason Permin, napakasakit kuya, magkano na ba pera ni INC? Hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam. Dennis Ostonal, ano daw si Mark Colecta? Gusto maging VP, Vice Protector ng nadali mo! Nadali mo, sir. Dennis Ostonal. Bakit ko naman nasabi? Bakit ako pumapabor sa sinasabi ni Dennis Ostonal? Ikaw ba naman, mga ka-GP Natics? For the sake, 'di ba? Sabi niyang ganon. Tayo bilang isang representante ng taong bayan, 'di ba ang Congress, representante ng taong bayan. Pero mga ka-GP Natics, yung ginagawa niya ay hindi maganda. Biruin nyo, sabi niya, sundin natin ang old tradition. Okay, sundin ang old tradition, walang problema dyan. Pero kapag ang old tradition na sinusunod mo ay nagiging sentro na ng korupsyon, nagiging sentro na ng pangungurakot, nagiging sentro na ng pagnanakaw, hindi mo dapat ito pinoprotektahan. Hindi mo dapat ito, mga kababayan, na panatilihin. Dapat mo itong tigilan, dapat mo itong i-stop. Di ba? Alam mo na may nangyayari na ganyan. Alam mo na merong mga unliquidated, merong mga kung ano-ano na na-plug ng COA. Tapos gusto mo, dun sa budget ni Sarah, wag na siyang tanungin kung saan gagastusin at ano pa ang mga pinagkagastusan niya noon. Di ba? Nandyan yung alam mo, matagal ka dyan sa Congress, sabi mo nga 18 years ka dyan. Alam mo, ang Congress has the Congress has the power of the purse. Ibig sabihin, sila ang nagbibigay ng budget, may karapatan din sila na tanungin kung saan ginagastos yung budget. Diba? Sabi ni Macray Barakias, Marcoleta, markang demonyo busita balingbing. Sinisira ni Marcoleta pangalan ng INC, correct. Naniniwala ako. So kaya kung ako sa inyo, patiwalag nyo na yan. Mr. 92, ang INC ay napakayaman. Hindi kailangan ng INC ng bayad. Walang katapat na salapi ang... Okay. Sabi niyo po yan, di ba? Ayoko naman sabihin na, hindi ka nakakasigurado. Ayoko naman sabihin nun. Di ba? Kasi tayo, mga kababayan, ito nga, sasabihin ko sa inyo, nung una, di ba, maraming lumalaban sa akin, maraming sinasabi nila na, hoy, huwad ka, fake news ka, walang mangyayaring rally. Sabi niya, itaga nyo sa bato. Walang mangyayaring rally, walang gagawin ang INC rally dahil wala namang sirkular na ibinaba. Bakit kami nauna pa kaming nakaalam na meron talagang rally? Kasi, mga kababayan, ibig sabihin, yung mga nasa baba, hindi ka agad nasasabihan. Yung mga nasa taas una ang nag-uusap-usap. At yung Congress, bago ako nagbalita dito, nagtanong muna ako sa Congress. At may nagsabi sa akin doon, nung nagsalita itong si Tonying, may nag-confirm na sa akin, yung kapwa nating Ilocano, hindi ko na sasabihin, pero sinabi niya na may nakausap na sila na mataas sa INC at maglalabas nga daw sila ng kanilang official statement na hindi naman nangyari. Pero my point is,
may rally. Na idinidinay nyo nung una na walang rally pero meron. Wala po. Ito naman si Mr. 92, wala nga akong sinasabi. Wala nga akong sinasabi, intindihin mo naman. Wala akong sinasabing nababayaran kayo. Ang sinasabi ko po, na kayo, hindi nyo kaagad nalalaman kung ano yung nangyayari. 'Di ba? Sabi nyo nga nung una, hoy GP, sinungaling. Pag nakita kita, bubugbugin kita. Pag nakita kita, patayin kita, sabi pa. Oh. Walang mangyayaring rally, sabi nila sa akin. Oh, ayan na yung rally. January 13, nagbaba na ng circular kada lokal. 'Di ba? My point is, nauhuli kayo sa balita. Alam mo, mister, ikaw lang mahirap kausap. Alisin na nga lang kita dito, hirap mo kausap. Oh. Bye! Ayaw ko sa mahirap kausap. Wala nga akong sinabi na ang INC ay nababayaran. Kulit mo. Di ba? Ang kulit, baha pa. Nagpa-flood. Oh. Sabi ni Jason Permin, hindi matatakot. May kausap din ako na INC, sabi niya, alam ko. Oh, 'di ba? Sabi ni Bosyo, mas nauna pang nalaman mga Katoliko mga gagawin ng INC kaysa sa mga membro nila. Exactly. That is my point. Ang ibig sabihin, intindihin niyo ako na kayong mga member na wala naman mga sources na nanggagaling sa mga politiko, na nanggagaling sa mga iba-ibang mga media outlet, nahuhuli talaga kayo sa balita. Kita nyo, dati pinagpipilitan nyo na walang rally. Pero ngayon, legit na may rally na mangyayari. So, sino ngayon ang nahuhuli sa balita? Di kayo. Diba? Julie Changzing, happy holiday GP, late again. Okay lang po yan. Oh. Si Argo, buti hindi ka naman nagpa-flood, Argo. At saka kilala kita, pang inis ka lang, 'di ba? Hindi naman ako naiinis sa'yo. Kilala naman kita, hindi ka naman nagmumura, 'di ba? Hindi ka gaya ng iba kulit, nagpa-flood pa. Ray Espino, kung may rally ang mga INC, ang mga Katoliko may rally din sa, hindi po yun rally ng Katoliko dun sa January 18. Yan po ay halo-halo. Rally ng yan, pinangungunahan ni Enzo Recto. Pero malinaw po ang namin dyan, ang panawagan. Kasi sasali din ako dyan Hindi lang ako nagpasulat sa pangalan. Ang layunin talaga ng January 18 is to impeach Sara Duterte para kalampagin ang Kongreso, na aktuhan nila ang mga impeachment complaint against Sara Duterte. Yun po ang malinaw. We are in favor to impeach Sara. 'Di ba? Yan. Jaya, shoutout sa'yo ha. Kita tayo sa January 18. Mary Jane Corsilas, hello, good evening. Magandang gabi po. Ito din si Chris Bote. Shoutout sa'yo. Si Marcoleta ang di ingresos sa SATE tungkol sa presyo ng kuryente. Kesyo madaming anomalya, kesyo. Yan nga, hindi niya pinagtuunan ng pansin. Diba dati galit na galit siya dyan, kaaway niya si Tulpo. Kasi pare sila ng committee ni Tulpo. Si Tulpo, committee ng energy sa Senado. Siya committee ng energy sa Kongreso. Pero pares naman sila. Hindi naman nila tinutukan. Diba? Juggernaut Prime, shoutout boss. Mega love shoutout sa'yo, Juggernaut. Joselito Chu, papaano ka Marcoleta magiging Vice President ni Sara kung sang katerba? Michelle Makasinag, yes, impeach Sara Puset Lustay. Or Argo, 1M na hug. Mary Aniabo, tama nga sila magkatandem ni Sara Marcoleta at Dutain na magnanakaw. Sabi ni Odi Lennon, Sir GP, ang lahat ng kaguluhang ito at gawa ng China, ganun lang kasimple. Tama.
Diba? Yun lang yun. Anyway, mga kababayan, magandang gabi po muli sa inyong lahat. At ako po ay magpapaalam. Gabi na masyado, no? Alam nyo, napakadalang talaga ng balita ngayon. Ini-scrub na lang natin yung mga content eh. Kaya ako naman busy din. Kaya wala na naman ako kahapon. Diba? Bye guys! See you sa mga susunod na vlog at live stream natin, ha? Salamat po sa inyong lahat. Ma'am Sebelia Agapito and Cruz. Junski, Lakay, kita tayo. Umayak, Agapuak, Ditoy, Laguna. Sige, agita tayo, no? Agita tayo. No, January 18. Right? Bye. Mabel Kinjowan, Nalpasan. Anyaki din.